Magandang araw. Ang ating pong topic ngayon ay ang Sanctifying Grace. Ito ang biyayang nagpapabanal. Nung tayo isilang, tayo ay isa ng makasalanan dahil sa mga kasalanan ni Eva at ni Adan at nung mga kasalanan pa ng ating mga ninuno na ating mga magulang, tayo ay isa ng makasalanan. Ngayon, ini-institute ng ating Panginoong Jesus ang binyag upang tayo maging malinis at maging karapat-dapat sa ating Panginoon. Dahil sa binyag, nalilinis tayo, napapatawad ang ating mga kasalanan, ang ating original sin. Ang mga sanggol, pag nabinyagan, nawawala ang original sin. Tapos, pag medyo yung mga may edad na, may mga kasalanan na, napapatawad pati ang kanilang personal sin. So, kailangan binyag sa Catholic Church, hindi sa ibang simbahan kailangan sa Catholic Church. Bakit? Bakit sa Catholic Church? Dahil ang Catholic Church ang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil ito lamang ang may apostolic sa succession na maititrace noon pang panahon na ni San Pedro. Ayun, may listahan yan. Gusto nyo i-google. Andyan ang listahan kumpleto mula noon hanggang ngayon, ang apostolic succession. So, ayun, dahil sa binyag, nalilinis tayo sa ating mga kasalanan. Yun nga, yung original sin at ang pag may edad na ang personal sin. At nagkakaroon na tayo ng supernatural gift from God na nagtatransform, nagpapanibago sa atin para maging banal na mga anak ng Diyos. So, para tatawagin na tayo, pag tayo nabinyagan na, tayo na ay mga anak ng Diyos. Meron na tayong supernatural gift. At karapat-dapat na tayo sa kaharian ng langit. Ngayon, may dalawang grace. Dalawang klase. Merong actual grace at ang sanctifying grace. Ang sanctifying grace ay nananatili sa ating kaluluwa. Ito ay nagpapabanal sa atin at nagbibigay sa atin ng supernatural life. At ito mismo ang supernatural life, ang sanctifying grace. Ang actual grace naman, yung mga supernatural push, mga encouragement. Ang actual grace, hindi ito nananatili sa atin, mga ano lang to, yun nga, mga push na acts on the soul from the outside. So, halimbawa, nagkasala ka, sasabihin ng ang actual grace, mangumpisal ka, usually ang ano ng actual grace upang mapanatili natin ang ating sanctifying grace. Yun.
So, ang ating kaluluwa ay hindi karapat-dapat sa heaven, sa langit. Kailangan natin ng supernatural life. At ang supernatural life na ngayon ay ang sanctifying grace. Ngayon, kung ikaw ay namatay na merong sanctifying grace, ikaw ay mabubuhay sa langit. At kung ikaw naman ay namatay sa loob ng mortal sin, namatay ka na mayroong mortal sin, at ikaw, pag may mortal sin ka, spiritually dead. So, kung ikaw ay spiritually dead at ikaw ay namatay, ay hindi ka nararapat sa langit. Yun. Pag, di ba, namatay kang may kasalanan, ngayon, naharapin mo ang isang eternity, isang forever ng spiritual death. At ang spiritual death na yon ay ang the utter separation of your spirit from God. So, kasi pag namatay tayo, wala na tong mga buhay natin na yung mga happenings, mga happy, mga bisyo, wala na yon. So, unang-unang hanapin mo ay ang Panginoon. At kung ikaw ay mamatay sa kasalanan, na may kasalanan, ang parusa doon ay ang the utter separation of your spirit from God. Meron mang kwento, di ba? Na ang isang parang fallen angel na interview siya na anong pagdurusan nyo sa impyerno. At ang sabi ng fallen angel, nakahanda akong magdusa ng ilang beses para lang makita ko ng ilang saglit man lang ang Panginoon. Pero hindi mangyayari yon dahil siya ay nasa impyerno at ang parusa doon ay ang isang eternity ng utter separation ng ating spirit, ng kanyang spirit sa God. Ayun. Pati sa sa purgatorio, ang may interview din ang mystics. Anong pinaka matinding pagdurusa sa purgatorio? At ang sabi ng isang kaluluwa ay yung longing nila na makita na ang Panginoon. Pero hindi pa nila makita dahil under pa sila ng purgation. So, yung longing, habang nililinis sila, hinihintay nila na makita ang Panginoon. Ayun. Ang mortal sin means death. Because, dahil they kill off ang natural life, diba? Ayun nga, pag nabinyagan, nalinis na tayo at nagkakaroon tayo ng supernatural life. At ang makakawala noon, ang nakakatanggal sa atin noon ay mortal sin. Isang mortal sin ay nawawala na ang iyong sanctifying grace. So, checklist. Syempre, para maalagaan, para hindi maiwala ang
maiwala ang sanctifying grace. Anong checklist natin? Ang 10 Commandments. Kailangan kahit alin sa 10 Commandments ay hindi mo malalabag. At ang 7 deadly sins. Yun. Yun lang. Parang madali Pero, 10 Commandments at 7 deadly sins. Para, yun ang magiging batayan mo na para hindi mo maiwala ang sanctifying grace. Ayun. Ang mortal sin at ang sanctifying grace ay hindi pwedeng makamit ng sabay. Hindi sila pwedeng mag-coexist. Kasi, ang mortal sin ay nagsasabi ng no to God. Samantalang ang sanctifying grace ay yes to God. So, hindi pwedeng dalawang amo, di ba? Hindi pwede yon. So, kung ito ay may mortal sin, ay mawawala na ang iyong sanctifying grace. At mawawala ang iyong supernatural life. At pag naiwala mo ang iyong supernatural life, babalik ka sa isang natural life. At ang natural life ay hindi makakamerit. Hindi makakakuha ng merit ng supernatural merit. So, ano ba yung mga supernatural? Diba, syempre, pag may sanctifying grace ka, powerful na ang prayers mo. Di ba yung mga nasa ospital na 50-50, pinapanalangin natin. So, pag nakakaligtas siya, ang magulang mo or pag na-ospital, pinapanalangin mo. Di ba? At nakakaligtas sila. Minsan, yung mga walang anak, di ba, nananalangin at nagkakaroon sila ng anak. At yung mga ibang bagay, pag may sakit, yung kaibigan mo, di ba, na pinapanalangin mo, yun. At, sabi, di ba, ipanalangin ng kaaway. Yun. So, yun na, sanctifying grace. Venial sins. Ang mga venial sins naman ay hindi sira ng sanctifying grace. Hindi nakakabawas ng sanctifying grace. Pero, nakakapanghina ang venial sins. Nagiging vulnerable sa mortal sin. So, nagiging mahina yung yung will mo na humihina ka para hindi mo magawa yung mortal sin. So, ang venial sin, sa mapatawad naman ang venial sin sa act of contrition. Kaya nga, everyday act of contrition bago matulog, kasi yung maghapon na nagawa, may mga venial sins, syempre isip, sa salita, sa gawa, mga venial sins, at saka sa Holy Mass, diba, na papatawad ang venial sins. Ayun. So, meron ka ng supernatural life. Ngayon, kung maiwala mo, halimbawa, hindi ka iwas sa mortal sin. So, maibabalik mo yon. Kasi dalawa naman ang klase ng sanctifying grace. Isang restored, isang
permanent at isang restored. Yung permanent nga, yun nga, yung pag bininyagan ka, permanent yun. Permanent ang sanctifying grace natin unless makagawa ka ng mortal sin. Ngayon, syempre, alam ng Panginoon na tayo'y mahina. Kaya, nag-institute siya ng reconciliation, sacrament of reconciliation para tayo'y makabalik sa Kanya. At ang tawag doon ay ang restored na sanctifying grace. Kasi pag nakakumpisal ka na, naikumpisal mo na, at napatawad na ang mga kasalanan mo, bumabalik ang iyong sanctifying grace. So, kaya, dapat aalagaan. Yun. Kung ano ka naman, halimbawa may sanctifying grace ka na, diba? Sanctifying grace implies a real transformation of soul. So, nagbabago ka na, unti-unti. Kasi, diba, from sinner, so, nalilinis ka na, at habang tumatagal at maintain mo yon, at lalo ka pang lumilinis. At ang soul na talagang malinis, souls are really cleansed by infusion of supernatural life. Yon, ini-infuse sa atin. So, may sanctifying grace tayo, at ini-infuse sa atin ang ating supernatural life, given the new powers of hope and charity. Things that are absent in merely natural life. Kapag natural life ka lang, wala kang powers of hope and charity. So, ngayon, pag may sanctifying grace ka, meron ka ng powers, diba? Yung hope, may pag-asa ka, kaya mananalangin, Panginoon ko, ganon. May pag-asa ka, na, halimbawa, may problema ka na masusolve yun, na tutulungan tayo ng Panginoon na malagpasan ang mga pagsubok. Ayun, at ang charity, syempre, yun nga, yung pagtulong sa ating kapwa. Hindi dahilan na mahirap ka para hindi ka makatulong sa kapwa mo. Minsan, mas maganda pa nga yung mahirap, diba? Pwede sa mga TV, diba? Yung mga, kung sino yung mga namamalimos, yung mga nangangalakal, silang hihinga ng tulong. Tumutulong sila kasi alam nila yung feeling kung paano maging mahirap, kung paano ang wala. Hindi tulad ng mayaman, ang yaman-yaman na nga, hindi mo pa mahingian ng tulong at hindi pa sila makapagbigay ng tulong. Hindi tulad ng mahirap na alam nila ang pakiramdam kung paano ang wala, kung paano ang walang tumutulong. So, kaya mas open ang heart ng mga ng mga aba, di ba? Nandiyan nga daw ang ng Panginoon, ang blessing ng Panginoon sa mga aba. And mas mahal niya, no? Ito. Tapos, we are not covered with cloak of Christ's righteousness. Hindi, ang sanctifying grace, hindi yun yung naka-cloak lang, cover, takip ng Christ's righteousness. Parang yung isang uling, di ba? Yung uling, tinakpan mo ng cloak. Pag angat mo, uling pa rin siya. Hindi tulad ng sanctifying grace. Ang sanctifying grace, yung uling, paapuyin mo, pagbagahin mo ay nagto-transform, nagbo-burn, di ba? Nag-aalam. Minsan nag-aapoy pa, di ba? Yun, parang ganon. Ganon ang sanctifying grace. Yun. Tapos, paano ma-maintain ang supernatural life? Di ba? Aalagaan mo na nga.
para wag mawala yung iyong sanctifying grace kasi ano yan yung powers. Diba sabi ng Panginoon, may konti ka lang pananampalataya, masasabi mo sa bundok na ito, lumipat ka, diba? Kasi, meron ka ng supernatural power. Ayun. So, paano? Paano ma-increase ang ating supernatural life? Kailangan ng mag-receive ng Holy Communion. Every Sunday at saka yung mga holy days, ha? Kailangan walang absent. Maka-absent ka ng isa nang walang dahilan ay mortal sin na yun. So, receiving communion. Bakit? Kasi sa supernatural life. Diba yung sabi ko na nga, kailangan ng supernatural food. At ang ating supernatural food ay ang ating Panginoong Hesukristo. The Holy Eucharist, the body and the blood, soul and divinity of our Lord Jesus Christ. Yun. Siya ang ating supernatural food. So, number 1 yun. Number 2, para ma-increase yung yung supernatural life, yung sanctifying grace, para mag-alaba. Number 2, prayers. Prayers, ha? Pagkagising pa lang, magpipray na. Mga morning prayers, gano'n. Ano yung, misa, Holy Mass. Yun. Tapos, din kakain, di ba? Yung bless us, O Lord. Yun. Tapos, sa hapon naman, Divine Mercy or yung 3 o'clock habit, di ba? Tapos, yun, sa gabi, yung Holy Rosary with the family. Tsaka yung mga devotions, di ba? At, huwag kakalimutan ang pagbisita sa Blessed Sacrament. Online. Kasi syempre, pag nasa bahay ka na, kaya malayo ka sa simbahan, para-paraan, di ba? Para makasama natin ang ating Panginoon. Para cellphone, di ba? Magcha-charge tayo. Paano ka magcha-charge? Siyempre, charge sa Blessed Sacrament. Ayun. So, number 3, performing corporal works of mercy. Ano yun? Pagtulong, di ba? Yung pagmamahal sa kapwa mo, pagbibigay, pagbigay tulong, sa mga nangangailangan, almsgiving, yun, kailangan yun, corporal works of mercy, yung pagmamahal natin, di ba? Love your neighbor. So, tapos, number 4, continually seek God's grace. So, ang patuloy na paghahanap ng God's grace. Paano yun? Diba? Yung mga Bible readings, yung sa YouTube, diba? Yung mga sermon ng mga pare, mga, diba? Yung mga minsan mga conversions, ganun, diba? At kailangan ang mga materials na babasahin at pakikinggan ay Catholics. Kasi kapag hindi Catholic, syempre, ihina yung pananampalataya mo sa halip na tatatag yung faith mo, ay nagkakaroon ka ng doubt. Nagkakaroon ka ng doubt na para matuklasan pa dahil mas malalim pa ang ating pananampalataya.
So, kailangan yung mga mystics na approve ng church, lahat approve ng church. Tsaka, mga readings naman, hanggat maaari, yung mga nihil obstat, mga ganon, di ba? Yung mga approve. Para, sigurado ka na nakalinya ka sa ating church. Na ang mga binabasa mo ay ang mga naaayon sa turo ng ating pananampalataya. Ayun. So, paano? Isa ka ng meron ka ng superpower. So, di ba? Gamitin siyempre, paano gagamitin? Prayers. Prayers, hindi lang para sa sarili, para sa kapwa, kaaway mo. Ay, dapat walang kaaway pala. Botalsin yun. Sa kapwa, sa holy souls, yun. At for the whole world, for the church. Diba? Ang church, yung prayer for the Pope, diba? And the intentions of the Pope, dapat araw-araw yun. Yun. Ano lang yun? Isang Our Father, Hail Mary, tsaka Glory be. Ayun. So, yan na lang po muna. Good luck sa atin, sa ating sanctifying grace na magsikap tayo na mapanatili dahil sa pagmamahal sa atin ng Panginoon, dahil itong sanctifying grace, dahil sa sanctifying grace, tayo ay nagiging holy child of God. Ayun. So, tayo ay anak na ng Panginoon. So, ikaw ay banal. Panatili. Maraming salamat. God bless.